Magandang araw at gabi mga kakulay. Different Mystery Files. Let's go! Magandang araw at gabi mga kakulay na nagpatunay. Ako nagbigay ng kulay sa inyong buhay. Malalim na pula sa horror ang ihahatid. Yan ang totoong meaning ng Deep Red. Different Mystery Files. Magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang May. Nagtatrabaho ako sa isang 7-Eleven branch sa isang lugar na tahimik at tanging ilang tao lang ang nakatira. Lahat ng bagay ay nagsimula ng normal. Ngunit may mga kakaibang karanasan na nagdulot ng takot sa akin. Isang gabi, habang ako lang ang nagtatrabaho sa store, ay napansin ko ang isang babae na nakatayo sa labas ng bintana. Nagtaka ako dahil wala namang ibang sasakyan sa paligid at wala ring ibang tao na naglalakad sa kalsada. Ngunit nang tingnan ko ng malapitan ng babae, ay napansin ko na kahit sa loob ng store, hindi ko siya nakikita sa CCTV. Nakakakilabot na tumayo ang balahibo ko nang bigla nilang nawala ang babae sa harap ng aking mga mata. Isang araw naman, habang ako ay nag-aayos ng mga produkto sa loob ng walk-in freezer, bigla akong nagulat nang marinig kong nag-iingay ito. Naisip ko na maaaring nasira ang motor o compressor nito. Kaya nagmadali akong lumabas. Ngunit sa aking paglabas ay bigla akong napatakbo nang makita ko ang mga produkto na nagkalat sa sahig. Hindi ko maintindihan kung paano nangyari iyon dahil ilang minuto pa lang ang nakakaraan mula nang huling pumasok ako sa loob ng walk-in freezer. Isang gabi, habang ako ay nasa likod ng counter, biglang nagbukas ang automatic sliding door ng store nang walang taong pumapasok. Napanganga ako sa takot at napatingin sa labas. Pero wala naman akong taong nakikita. Nagtataka ako kung bakit nagbukas ang pinto nang wala namang tao o sensor na nag-trigger dito upang bumukas. Kung kaya, tinawagan ko agad ang aking kasamahan sa ibang shift at sinabi niyang hindi naman daw nagkakaproblema ang mga automatic sliding doors ng store. Ang mga pangyayaring ito ay paulit-ulit na nangyari sa loob ng ilang buwan na ako ay nagtatrabaho sa 7-Eleven na iyon. Ang pakiramdam ng kakaibang presensya at mga kahindik-hindik na pangyayari sa loob ng store ay hindi ko maipaliwanag. Ngunit dahil sa aking pangangailangan sa trabaho ay napilitan akong manatili at harapin ang mga kahiwagaan na hindi maipaliwanag na nagaganap sa 7-Eleven na iyon. Hanggang sa isang gabi nang ako ay nagtatrabaho ng solo na naman. Kasalukuyan akong nag-aayos ng mga produkto sa aisle ng mga chips nang biglang mag-activate ang security alarm ng store. Sobrang nagulat ako dahil ang alarm na iyon ay para sa mga magnanakaw na nagtatangkang magnakaw ng mga produkto. Agad akong tumakbo papunta sa entrance ng store para tingnan kung mayroong nagnanakaw. Ngunit
wala akong nakitang ibang tao. Naghinala ako na baka nagloko lang ang security alarm kaya sinubukan kong i-reset ito. Ngunit bago ko pa man maibaba ang kamay ko para i-reset ang alarm ay bigla itong nag-trigger ulit. Lalong lumakas ang kaba ko dahil hindi ko maipaliwanag kung paano ito nangyayari nang wala namang tao o anumang kilos na maaaring mag-activate ng alarm. Nagdesisyon akong tingnan ang CCTV footage para malaman kung ano ang nag-trigger ng security alarm. Ngunit, nang tingnan ko ang footage, nagulantang ako nang makita ang isang madilim na silhouette ng isang tao na naglalakad sa loob ng store na parang walang pakialam sa mga kamera. Ngunit, ang nakakatakot ay hindi ko makilala ang mukha ng tao dahil sa sobrang dilim nito. Nagtataka ako kung paano nakapasok ang taong iyon sa loob ng store na walang anumang tanda ng pagsisira o pagsuway. Nag-isip ako ng iba't ibang posibleng paliwanag. Ngunit hindi ko mapaliwanag kung paano nag-trigger ang alarm ng wala namang tao na makikita sa CCTV. Ang kaba at takot ay umiral sa akin at hindi ko na talaga kinaya. Nagtangka akong kumontak sa aking mga kasamahan. Ngunit bigla na lang nawala ng signal ang aking cellphone. Ang kahindik-hindik na pangyayaring iyon ang nagtulak sa akin na tawagan ng pulisya gamit ang telepono ng store. Dumating ang mga pulis at sinamahan nila ako sa pag-check ng store. Ngunit sa aking kalituhan ay hindi na namin natagpuan ang anumang palatandaan ng kahit anong tao na pumasok sa loob ng store. Lahat ay nasa maayos na kalagayan at walang ibang bukas na pinto o bintana na maaaring ginamit ng sinumang nag-trigger ng alarm. Matapos ang pangyayaring iyon, hindi na ako nagpa-assign ng solo ship sa 7-Eleven na iyon. Ang takot at kaba na aking naramdaman ay hindi maipaliwanag at hanggang ngayon ay hindi ko alam kung ano talaga ang nangyari sa loob ng store na iyon. Ang karanasang iyon ay nag-iwan sa akin ng isang natatanging takot at misteryo na hindi ko pa nalilimutan hanggang sa ngayon. Hello po, Miss Deepred. Ako po si Sarah. Gusto ko lang magbahagi ng kwento sa inyo. Sana ay mabasa niyo po ito. Matagal na po akong taga-subaybay sa channel ninyo. Pampalipas oras po habang nagpapahinga sa mga gawaing bahay ko. Isang gabi, habang nagtatrabaho ako bilang cashier sa isang 24/7 na 7-Eleven branch sa isang lugar dito sa amin sa Cebu City, ay may kakaibang karanasan akong naranasan. Ako ay naka-duty sa kasalukuyang gabi at ako ang nag-iisa sa loob ng store. Dahil sa kahit anong oras ay bukas ang store na ito, ay madalas na may mga kakaibang taong pumapasok na halos hindi ko maintindihan ang kanilang mga kilos. Ngunit isang gabi ay naranasan ko ang isang kahindik-hindik na pangyayari na tumatak sa isip ko ng matagal. Habang ako ay nasa likod ng counter at nag-aasikaso ng mga bilihin ng mga customers, ay bigla akong nakarinig ng mahihinang tawa
na parang bata ang boses. Ngunit ang store ay wala namang ibang tao maliban sa akin. Sa umpisa, iniisip ko na baka may mga bata na naglalaro sa loob ng store na hindi ko napansin na nakapasok. Subalit nang buksan ko ang CCTV para suriin ang camera ay wala naman akong nakitang mga bata sa loob ng store. Ang tawa ay nagpatuloy at lalong lumalakas. Naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin sa likod ko at biglang nagkamalay ako na ang mga bote ng soft drink sa lamesa ay biglang nagbaksakan nang hindi malinaw sa akin kung paano nangyari ito. Dahil sa sobrang takot na hindi ko kayang pigilin ay agad akong tumakbo palabas ng store. Nang sumunod na araw, nagkwento ako sa aking mga kasamahan sa trabaho tungkol sa nangyari sa akin noong nakaraang gabi. Nagulat sila dahil may mga naunang kwento na rin sila ng mga kakaibang karanasan sa parehong branch ng 7-Eleven sa Cebu City. Sinabi nila na ilang beses na nilang naririnig ang mahinang tawa at may mga mabibigat na mga bagay na biglang natutumba sa loob ng store kahit walang ibang tao. Mula noon, ang store na iyon sa Cebu City ay sinabing may haunted na reputasyon. Ngunit hindi pa rin malaman ang tunay na dahilan sa likod ng mga misteryong pangyayari na nagaganap sa loob ng 7-Eleven na iyon. Hanggang sa ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang kahindik-hindik na karanasang iyon at lagi ko na lang iniisip kung ano ang mga lihim na nangyayari sa loob ng 7-Eleven branch na iyon sa tuwing sumasapit ang gabi. Ako si Mark. Ako ay isang delivery driver ng 7-Eleven na nakadestino sa isang lugar sa Quezon City. Isang gabi ay may naranasan akong isang kakilakilabot na pangyayari na hinding-hindi ko malilimutan sa tanan ng aking buhay. Isang gabi iyon na nasa loob ako ng delivery truck. Nagmamaneho ako papunta sa isang malayong 7-Eleven branch na nasa isang liblib na lugar sa labas ng lungsod. Ito ay gabi na at ang lugar ay napakadilim at napakatahimik. Ngunit habang ako ay nasa kalagitnaan ng kalsada ay biglang nawala ang kuryente. Ang mga ilaw sa kalsada ay hindi gumagana at ang paligid ay naging lubhang napakadilim na parang walang katapusan. Nagtataka ako dahil sa lahat ng karanasan ko sa paghahatid, ito ang unang pagkakataon na nangyari sa akin ito. Subalit, ang mas nakakatakot na nangyari ay pagdating ng anino na biglang lumitaw sa harap ng sasakyan ko. Napakatindi ng takot na naramdaman ko sa sandaling iyon. Ang anino ay tilang mukha ng isang tao, ngunit wala ka namang maaninag na mukha o katawan dito. Nanginginig ang aking buong katawan at hindi ko alam kung paano ito nangyari. Tumigil ang sasakyan ko at nagmamadali akong lumabas upang suriin kung may tao o bagay na maaring nagdulot ng anino. Ngunit wala akong nakita. Hindi ko na tinapos ang aking paghahatid sa 7-Eleven branch na iyon. Ako'y umikot na at bumalik na lang sa main office at ibinalita ko sa kanila ang nangyari. Sinabi ng aking mga kasamahan na ang
Lugar na iyon ay sinasabing may kasaysayan na mga kababalaghan at mga kakaibang pangyayari. Marami na rin daw ang nakaranas ng hindi maipaliwanag na mga pangyayari doon. Kabilang na ang paglitaw ng mga anino sa gitna ng madilim na kalsada. Mula noon, hindi ko na inulit ang paghahatid sa nasabing 7-Eleven branch at lagi kong binabantayan ang paligid ko kapag dumadaan ako sa lugar na iyon. Ang karanasang iyon ay nananatiling isang misteryo hanggang ngayon. At lagi nating tandaan na may mga bagay sa mundo na ito na hindi pa rin natin lubos na maunawaan o malinawang maipaliwanag. Hello po, ako po si Jane, isang cashier sa isang 7-Eleven branch sa isang maliit na bayan sa probinsya ng Batangas. Ito ay isang karaniwang gabi sa aking trabaho at ang store ay nasa isang tahimik na kanto malapit sa isang sementeryo. Isang gabi, habang ako lang ang natirang empleyado sa tindahan, ay biglang nagkaproblema ang aming POS system. Hindi na nagfa-function ang cash register at hindi rin ako makapagproseso ng mga bilihan ng mga customer. Sa kabila ng mga pagsisikap kong ayusin ito ay hindi ko maayos ang problema. Naisipan kong gumamit ng flashlight upang suriin ang mga cable at wiring sa likod ng counter. Ngunit habang ako ay nakaupo sa ilalim ng counter, ay bigla kong naramdaman na may kakaibang lamig na bumalot sa buong katawan ko. At hindi lang iyon, naramdaman ko rin ang pagpapawis ng aking kamay at ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Sa pagtingin ko sa aking paligid, nakita ko ang isang babae na nakaitim ng damit at may kalbong ulo na nakaupo sa kahabaan ng counter. Ngunit, hindi ko maaninag ang kanyang mukha dahil sa sobrang dilim ng lugar. Napakamot ako sa aking ulo sa kaba at takot dahil sigurado ako na wala siya roon kanina. Naisip kong itawag sa pulisya, ngunit bigla na lang nawala ang babae sa likod ng counter nang i-check ko itong muli. Napahinga ako ng malalim. Naisip ko na baka ako ay over-fatigue lang at nagdulot ito ng aking mga hallucination. Ngunit ang mga pangyayari ay hindi nagtapos doon. Habang naglilinis ako ng salamin sa may freezer area, ay biglang nagpakita ulit ang babae. Ngayon ay nasa harap ko na siya. Hinawakan niya ang aking braso na sobrang lamig at naramdaman ko ang kanyang malamig na mga daliri. Natakot ako at nagsisigaw. Ngunit biglang nawala siya na parang bula. Tumakbo ako palabas ng tindahan at nagtungo sa aking manager upang ibalita ang mga nangyari. Nalaman ko na may kasaysayan na kababalaghan pala sa nasabing 7-Eleven branch na ito. Ayon sa mga lokal, may isang babae na namatay sa isang aksidente sa nasabing lugar ilang taon nang nakakalipas at hindi pa rin matatagpuan ang katawan nito. Marami na rin daw ang mga empleyadong nakaranas ng hindi maipaliwanag na mga pangyayari sa loob ng tindahan. At kabilang na ako doon. Simula ng gabing iyon, hindi na ako nagtatrabaho sa gabi sa nasabing 7-Eleven branch at hindi ko na rin makalimutan ang mga kakaibang karanasan ko dito. Magandang araw at gabi mga kakulay. Maraming salamat po at nasamahan niyong muli ang aming channel sa aming bagong kwento, no?
Sa totoo lang iniisip ko bakit maraming multo sa 7-Eleven. And nabanggit sa akin nung anak ko na usually kasi yung mga galing daw sa patay nagpapagpag sa 7-Eleven. Kung kaya't hindi nakakapagtaka na maraming mga kaluluwang ligawang nandun, ano? And humahanga po ako sa mga nagtatrabaho sa 7-Eleven kasi kung totoong may ganung nagaganap doon ay napakalakas ng kanilang mga loob, no? Nakakatakot kasi yun kahit siguro ako magtrabaho doon. Matatakot din ako tapos hindi na ako magre-report. Hindi, joke lang. Gusto ko lang pong humingi sa inyo ng pasensya, no? Kasi kung napupunan nyo po, iba yung boses ni DJ Dipred. Medyo, may sakit po ulit si DJ Dipred at medyo nagpapagaling pa. Pero ginagawa ko naman po ang the best ko para makapaghatid pa rin po sa inyo ng mga kwentong alam ko pong magugustuhan nyo. Yun lang po, maraming salamat. Okay, shout out portion po tayo sa mga followers po natin, mga kapatid nating kakulay na nakasama natin sa Kambal na Aswa. Shout out po kay Diana Anang. Siyempre, ang aking kapatid. Shout out kay Kuya Obet ng Tiktilaok Stories. Kapatid, salamat sa iyong patuloy na pagsuporta at pagdalaw sa aming channel. Kaya mga kakulay, ini-invite ko rin po kayo na bisitahin ang channel ni Kuya Obet sa Tiktilaok Stories. Totoo pong marami siyang magagandang kwento na iaalay para sa inyo. Shout out din po kay Jenny. Shout out din po kay Yube Mind. Shout out din po kay Hyacinth Destiny. Shout out po kay SJ Gaming. Shout out po sa aking kapatid na si Antingera. Hello Sisi! Mga kakulay, ini-invite ko rin po kayong bisitahin ang channel ng aking kapatid na si Antingera. Marami rin po siyang makukulay at exciting na kwento sa kanyang channel. Ini-invite ko rin po kayo na bisitahin si Plok Plok TV. Shout out din po kay Pamedas Channel. Sana po ay mabisita rin nyo po ang kanilang channel, no po? Shout out po kay Alagaan Mo ang Pusa ni Tikya. Shout out din kay Abusa QR Tabs. Shout out din po kay Miss Manilyn. Shout out po kay Easy Adventures Vlog. Sana po ay mabisita nyo rin ang kanilang vlog, no? Shout out po kay Early. Shout out din kay Bon Jovi Giganzo. Shout out din po kay Dumaan. Shout out din kay Generacia TV. Paki-visit rin po ang channel niya pag may time kayo. Shout out din po kay Bebe Lagon. Shout out din po kay Sha Youngja. Shout out syempre, especially sa aking sister na si Miss D. Hi, Miss D. Shout out din po kay Hesil. Shout out din po kay Dugal Winter Dog. Shout out din po kay Miss Lilibet TV. Ayan, pakisilip rin po ang channel ni Miss Lilibet, ha. Shout out din po kay Tertiary Everything. Okay, shout out din po kay Making. Shout out din po kay Miss Christine Karandang. Shout out po kay Nisha Ro, Hit Officials. Shout out po kay Miss Chubilu. May channel rin po si Miss Chubilu. Pakidalaw po ang kanyang channel. Shout out po kay Nebeline. Shout out din po kay Prosperity Julia. Shout out po kay Normia Vlogs. Pakidalaw rin po ang channel ni Miss Normia Vlogs, ha. Shout out po kay Miss Lorraine Pajares. Shout out po kay Miss Hanilet. Shout out po kay Miss Criza Mix Vlog. Ayan, meron din pong channel si Miss Criza Mix Vlog. Pakidaanan nyo rin po, ha. Shout out po kay Dancel Works. Si Mr. Dancel Works po ay may channel. Then,
Hindi na nga lang siya ganong active, pero pwede nyo pong dalawin at pakinggan muli ang kanyang mga natatanging kwento sa kanyang channel. Shoutout din po kay Miss Vanessa Quinto. Shoutout din kay Fina and Coco Vlogs. Ayan, meron din po silang channel. Pakibisita din po. Shoutout kay Miss Cathy Park Vlog. Pakisilip rin po ang kanilang channel. Shoutout din po kay Marie Mix TV. Ayan, may channel din po si Miss Marie. Pakidalaw nyo rin po ha, mga kakulay. Shoutout po kay Queen Tarshir. Shoutout kay Miss Maria Lopez. Shoutout kay Miss Beverly Rabe. Shoutout kay Matix VN. Shoutout kay Rains Archive. Shoutout kay Giros JTV. Shoutout din po kay Mr. Jomar Espiritu. Shoutout din po kay Tita Hermie from Taguig. Tita po siya ni Jomar. Shoutout din kay Abeng. Hello, Abeng. Shoutout kay Arturo Santos at kay Arturo Di Santos. Di ko po alam kung tama yung pagkakabanggit ko. Kung mali po, pakicorrect nyo na lang po ako. Shoutout po kay Don Albert Santos. Ayan po, sila po yung mga followers natin sa Taguig. Have a wonderful day po and hopefully po ay makasama ko kayo ulit sa susunod nating kwento. Bye-bye po mga kakulay. I love you all. Thank you. Magandang araw at gabi mga kakulay. Deep Red Mystery Files. Let's go! Magandang araw at gabi mga kakulay na nagpatunay. Ako nagbigay ng kulay sa inyong buhay. Malalim na pula sa horror ang ihahatid. Yan ang totoong meaning ng Deep Red. Deep Red Mystery Files.